Magandang araw po ng Lunes sa inyong lahat at narito na po ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, January 5, 2026. So welcome back po sa lahat ng mga magbabalik opisina at balik eskwelahan po ngayong araw na ito. Sa kasalukuyan sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na nga dito sa may bahagi ng lalo na po dito sa may northern Luzon. Samantala, makikita po ninyo itong kumpol ng kaulapan na siyang nakakaapekto partikular na sa may bahagi ng Bicol region, kasama rin itong bahagi ng Kabisayaan. Ito po yung shear line, yung banggaan ng malamig na amihan at gayon din yung mainit na easterlies, magdadala pa rin ng mga pag-ulan lalong-lalo na po sa may bahagi ng Bicol region, kasama na rin itong area ng Kabisayaan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Eastern Visayas. Maapektuhan din ng shear line ng bahagi ng Mimaropa. Ang iba pang bahagi nating bansa dito sa Luzon, mga may hinang pag-ulan na mararanasan, habang sa Mindanao, mga localized rain showers and thunderstorms naman po maaaring mangyari sa araw na ito. Mapapansin din natin sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, wala naman tayong minomonitor na anumang low pressure area. Maliit yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw base sa pinakahuling datos natin sa ngayon. At dito nga sa Luzon, makikita po natin ay malaki pa rin yung posibilidad ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan ang mararanasan lalong-lalo na sa may bahagi ng Bicol region at ilang bahagi ng Mimaropa. Dulot po yan ng shear line. May hinang pag-ulan naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley region kasama itong Cordillera, maging sa area po ng Aurora, ilang bahagi ng Laguna at Batangas sa araw na ito. Ang nalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, makararanas ng mga isolated o pulupulong mga mahihinang pag-ulan sa araw na ito. Malaking bahagi ng Luzon, lalo na po yung northern and central Luzon, mga light to moderate rains lang yung maaring maranasan, habang hanggang malalakas sa mga pag-ulan ang mararanasan sa may southern Luzon dulot nga ng shear line. Patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon na siya nagpapababa ng temperatura sa ating bansa. Agwat ang temperatura sa Lawag na sa 21 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 19 to 27 degrees Celsius, sa Baguio naman 13 to 22 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay naman nasa 20 to 28 degrees Celsius, habang sa Legazpi 24 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulan din lalong-lalo na sa may southern part ng Palawan. Dulot naman po yan ng easterlies. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands sa 28 to 30 degrees Celsius, habang dito sa Puerto Princesa nasa 26 to 30 degrees Celsius. Samantala, ang malaking bahagi ng Kabisayaan makararanas pa rin ng maulap na kalangitan na may hanggang malalakas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Eastern Visayas na epekto ng shear line. Mag-ingat pa rin sa mga potensyal ng mga flash flood and landslides, lalong-lalo na nga dito sa may area ng Eastern Visayas. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, nasa 25 to 29 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 24 to 29 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi ng Mindanao, epekto ng easterlies, inaasahan din yung mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, kasama dyan yung Sulu, maging ang Basilan at Tawi-Tawi sa panahon sa araw po na ito. Ito'y dulot nga ng easterlies, kaya mag-ingat din po sa mga posibilidad ng flash flood and landslide sa may western part ng Mindanao. Samantala, ang nalabing bahagi ng Mindanao makararanas naman ng mga localized thunderstorms sa araw na ito. Yung agwat naman ng temperatura sa Zamboanga City nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. And as of 5 a.m. po, may naka-issue pa rin tayo na weather advisory. Ito po yung inaasahan natin magiging malalakas na mga pag-ulan sa araw na ito. Partikular na nga sa malaking bahagi ng Bicol region, yung Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging yung northern and eastern Samars. Kaya po mag-ingat po yung mga kababayan natin sa Bicol region at sa may area ng Samars sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides sa araw na ito. At posible po noon magpapatuloy pa rin yung epekto ng shear line, magdadala ng hanggang malalakas sa mga pag-ulan hanggang araw po ng Martes, bukas. At magpapatuloy ito hanggang sa Miyerkules. Mapapansin natin,
itong epekto ng shear line ay mananatili po sa may bahagi ng lalo na po sa may Bicol region. Kaya asahan pa rin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa may Bicol region, ang mga posibilidad ng patuloy na mga malalakas sa mga pag-ulan sa linggong ito. Base po sa datos natin, hanggang Miyerkules magpapatuloy itong malalakas sa mga pag-ulan. Kaya mag-ingat po kayo, no? Lalong-lalo na again sa mga kababayan natin sa may Bicol region, epekto po yan ng shear line. Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po wala na tayong nakataas na gale warning. No? Nag-issue na po tayo ng final gale warning at inaasahan na lamang natin katamtaman hanggang sa maalong lagay ng karagatan ng mararanasan sa may silangang bahagi ng Luzon. Samantala sa iba pang bahagi ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman yung inaasahan natin magiging lagay ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat po pag may mga localized thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng ating mga baybay dagat. Kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliit sa sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 6:22 na umaga at lulubog, ganap na 5:40 ng hapon. Sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube at sa ating dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph at dito po no, sa panahon.gov.ph, makikita po ninyo real-time, nakamapa ang lahat ng ating mga advisories sa buong bansa. Kasama po dyan yung mga rainfall information, thunderstorm advisories, flood advisories at heavy rainfall warning sa buong Pilipinas. Kaya bumisita na po kayo dito sa ating websites, pag-asa.doc.gov.ph at lalo na po sa panahon.gov.ph. At muli po, no, welcome back po sa mga babalik sa opisina at mga eskwelahan sa araw na ito. At live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed week sa inyong lahat.